alam ko si God, gumaganto sa akin. Hindi na ako yung katulad ng dati na sumasagot sa magulang hindi mautusan. Alam ko si God na sa araw-araw na ang ginagawa ko, alam kong kasama ko siya. Kaya alam ko sa sarili ko na totoo na nagbago na ako, na bago na talaga ako. Yun. Nagkaroon siya dahil lagi ay sumasagot at isa hindi ka na sumasagot. Sumusunod ba? Bago na ako kasi dati, hindi naman ako ganito. Kung bakit ako magsasayang ng oras para sa ganito? Yun ang dati. Kung saan ako nakakarating, hindi ko naman kayo kilala, pero bakit pa kayo kasama? Ngayon, hindi nyo ako makakagilap ng basta-basta. Yun ang dati. Pero ngayon nagbago na ako. Nag-upit ako dahil kay God. Dahil gusto ko siyang makasama ng buong gabi. At lalo na kayo mga kapatid ko, binago niya ako. Kasi dati sobrang gulo ng buhay ko. Ngayon alam ko na kung saan ako pupunta at kung ano yung ginagawa. Kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. At kung ano yung gusto kong puntahan. Kung ano yung gusto kong marating. Bago na ako, like, maraming binago sa akin siguro. Dati, madali mo yung tulog. Yun, palaway ako. Na, kasama ako sa isang, yun, samahan. Na alam ko naman walang magdulo sa akin ng magulo. Pero yun, sumama ako. Dahil magulo pa isip ko. Na, kala ko, dun ko makukuha yung tunay na kaibigan. Pero ngayon, nang nandito na ako sa buhay, nang nakilala ko si Yahweh, aking Diyos, doon nagkaroon ng liwanag yung buhay ko. Dito ko natagpuan, hindi lang kaibigan, hindi ka kapatid. Kapatid hindi lang sa dugo, kundi sa faith. Na kapatid na kayang gawin, na handang gawin para sa'yo, lahat para sa'yo. Kaya, yun, sabihin mo na, nagbago na ako dahil kay Yahweh. Ako, sabi ko, nagbago na ako. Kahit mataba pa rin ako, mataba naman yung puso ko. Kasi, binago ni God yung pagmamahal ko sa bawat tao. Lahat pantay-pantay. Walang iba, ay sino mo ko. Tsaka, nag-iiba na yung mga pakitungo ko sa tao. Hindi na yung laging nakasimangot, laging nandiyan sa sulok, nagmumukmok. Ngayon, naikibagay na ako dahil sa kanya. Binago niya ako. Tapos ginawa niya ako sa mabuti na. Amen. Amen. Ako, nagbago na ako. Sarap pagmahal ni Yahweh sobra. Naramdaman ko sa kanya yun, simula nung sa gawain namin. Sa gawain na pinatay niya, naramdaman ko yun, hindi na sa sarili ko, at sa pamumuhay namin, sa magulang ko. Ang sarap-sarap maging anak niya, ang sarap-sarap napupuyat ka para sa kanya. Noon, hindi ko pa kayang gawin. Kasi, malakas lang ako sa hindi magandang bagay, sa mga bisyo. Pero ngayon, kahit wala kang tulog, pakiramdam ko, buong-buo ko pag siya na kasama kasi talagang nababaliw ako pag hindi ko nakikita siya, hindi ko siya nakakausap. Yun na ako ngayon. Sobrang sarap. Na, o yung mga bago, pag naramdaman niyo yun, pag siya yung natagpuan niyo, hindi niyo na siya iiwanan. Kahit na ikamatay niyo pa. Sabi ko sa inyo na malaki ang pinagbago ko. Dati akong hindi mo makagilap sa bahay pag araw. Nasa galaan ako. Kasi isang nangyayari lang ang kaibigan sa maabala, kahit saan ka. Ngayon, iba na.
Hindi na wala akong magaling ng alak. Dati, umiinom ako na maabot kami ng kahit nagpapaumaga kami sa ibang bahay. Kaya nakakita nagbago tayo ngayon. Abutin mo lang ako ng umaga ngayon. Dito, higad ang kasama natin. Hindi katulad dati. Masamang bisyo yung kasama. Kaya, papasalamat ako. At dito ako nakita. Bago na ako. Dati pumapasok ako sa isang simbahan. Na paglabas ko, babalik ko naman sa dating hindi magandang gawain. Na magmumura, babalik sa hindi pagbarkada, uuwi ng walang sa oras. Pero ngayon, may isang tao na nagdala sa akin dito sa gawain na ito. May isang tao na pakilala ulit sa akin kay God. May isang tao tinulungan ulit ako para makakapasok. Bukas sa pagkain, si Yahweh na yung pinakapaborito kong pagkain. Si Yahweh na yung hinahanap-hanap ko sa araw. Si Yahweh na yung hinahanap-hanap ko sa tuwing matutulog ako, sa tuwing lalabas ako ng bahay, sa tuwing maglalakbay ako kung saan ako pupunta. Feeling ko, malakas na yung kapanyari ako. Nadala ko si Yahweh. Nadala ko yung sandata na naabot ng lahat. Na mahirap mawala sa kanya yung isang bagay na pinaka-importante. Para sa akin, the best si Yahweh. Para sa akin, si Yahweh na yung nagdadala ng puso ko. Ng kaluluwa ko, spirito. Handa akong mawala para kay Yahweh. Hindi para sa kaaway. Nagbago na ako kasi dati puro kalokohan ng mas maraming kalokohan ng kalabot sa nalaman ko sa disco. Yung dati ko. Ngayon po, pasok ko sa voice, yung mga dati kong ginagawa na sobrang kahit walang nakakasama ko sa magulang ko. At kung halos pa kayo nakakunda dati. So, wala nang gabo, tulong. Pero parang ngayon ko sumama medyo yung pagsama. So dati kong sumama talaga. Wala mo rin sa ito ng pagpulong mo nila. Ngayon ko medyo nakakalang siguro sila, nakakita na po ng pagbago na po. Amen. Kaya kahit paano po, nakakasalamat pa rin po talaga ako. Ngayon po na natulungan po talaga ako ng nangyari. Dahil ang tino-tino po talagang lumalay yung mga po sa dati po mga po yung laging ginagawa. Sa siyang po ang po sa dati. Mas maganda akong laging ang Diyos ko ba ang Diyos ng kasama. Bago na ako na
Ako yung dati na malakas maging mabisong tao, gala, hindi gumagalang sa magulang. Nauubos yung lakas ko sa mga walang kwentang bagay. Pero ngayon, naubos ko na yung lakas ko sa pagpupuyat at pagkatrabaho kay Yahweh. Ngayon, nandito na ako, naglilingkod, kasama si Yahweh sa buhay ko. Oo, bago na ako. Kasi nakita ko yung pinto papuntang taas. Kasi dati, pala sagot ako, pala away. Pala sagot, pala away, yun. Nakita ko yung pinto ito. Dito sa akin, dito. Ito pang ano. Pang manda aking kinabukasan at manda aking buhay. Amen. Bago na ako. Dahil pakilala ko si Yahweh. Bago ako dahil tinuro niyo sa akin yung tamang daan na dati ako palasagot, palamura. Lagi na kayo pag-away sa kapatid. Wala akong pakialam kung nasan ako. Basta masaya ako. Ngayon, nagbago ako kasi nandito ako kung saan talaga ako masaya. Kung saan di masaya si Yahweh. Kung saan yung pangalan niya may tataas ko, hindi yung pangalan ng iba, hindi siya. Yun, nagbago na ako. Bago na ako kasi ngayon, kaya ko lang ipakita yung pagmamahal ko sa iba. Bago na ako kasi hindi na ako katulad ng dati na pag mataas, pag naiirita, nung wala naman sa dahilan. Ngayon, natuto ako magpatawad. So, tanggapin yung pagkakamali ko. Bago na ako kasi dati, napakakulipot ko. Ngayon, sobra talaga. Kasi nag-ipon ako para lang sa sarili ko. Mag-ipon ako sa isang buong linggo para lang sa Sabado sa linggo, taga sa linggo para sa sarili ko. Pero ngayon natuto ako magbigay sa mga pulog eh. Yung puso ko parang pakaramdam ko talaga yun. Yung sa mga matatanda. Kasi narinig ko kay tita yun. Tinry ko, yung pakaramdam na may kasama ko matanda. Kasi sila, parang na-imagine ko tatay ko, parang binigyan na nila yung buwan nila, kakatrabaho para sa mga anak nila. So yung mga matatanda na yun, deserve nila na sumaya. So yung mga pulog eh, sa lansangan, kailangan din nila tayo. Yun yung natutunan ko na hindi ko makakalimutan dito. Tapos ngayon, brand new, bago na rin ako lalo ngayon kasi binigay ko na kay Yahweh, tinanggap ko na sa puso ko na yung mga problema ko nasa kanya na hindi ko na kailangan problemahin. Yung mga kalituhan sa isip ko, yung utak ko napakakulit. Dati pa, simula pa lang, makulit na. Ngayon, natuto na ako. So yun, masasabi ko, bago na ako. Yung pagbabago na yun, habang buhay na yun, hindi na mawawala yun. Kaya yun, nagpapasalamat ako kay Yahweh. Kaya yun, bago na ako. Ako siguro. Sabi ko na bago na ako. Kasi, dati akong palamura. Panasagot. Adik sa computer. Masasabi ko na bago ako kasi totoo itong gawain na to na dito ko natagpuan yung Diyos na sa ibang simbahan pag nagsisimba ako yung hindi ko mararamdaman yung na pag nagdasal hindi mo makakausap sila dito makakausap mo sila na may maririnig ka sagot yun, na masasabi ko na nabago na ako. Nakuntiwala sa akin. Siya nagbugay. Si Yahweh yung nagbigay ng buhay. Yahweh is my everything. Sabi ko, nagbago na ako ngayon. Brand new na ako. Kasi ngayon marami na akong natutunan. Marami na naman ako napulog yung overnight na to. Dati, isa akong taong spoiled. Nakaya ako hindi ka pwedeng ang present ng pamilya. Gusto ko lahat ng bagay na magustuhan ko, magbibili ko, makukuha ko. Kasi nasa isip ko, makukuha ko lahat ng bagay sa pagmagitan ng pera. Hindi ko ganun kakilala si God. Pero ngayon, dito ako ngayon, nag-mission kami ngayon kay God, nag-likod kay God. Pinapapurihan namin si God, pinaparangalan namin si God. And lumalaban kami sa mga taong
pumipigil sa amin para magpatuloy dito. Kasi alam namin na ito yung totoong Diyos, ito yung dapat punta sa langit at tulad ng sinabi ni Rigo, na tama siya na dito tayo magsisimula, dito tayo magsimulang magtanim para makapunta tayo sa langit. And yun, nagpapasalamat ako kay Yahweh kasi marami siyang ginawa sa akin nung umalis ako, nung nandun ako sa Zamboanga. Ang dami niyang himalang ginawa sa akin, sa pamilya ko, sa ate ko, sa mama ko, sa mga kuya ko, ang dami. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra. Hindi ko alam kung gaano ako na-touch, kung gaano ako napalaya sa takot ko. Sa takot ko na mawala dito, sa takot ko sa mga kuya ko na Muslim, sa takot ko na hindi na ako makabalik dito. And yun, masasabi ko na yun nga, fear ends when faith begins. Na nagpapasalamat talaga ako kay tita sa lahat talaga. And hindi ko makakalimutan yung mga pinagbago ko. At yun, salamat po. Ako naman. Sa akin, nakakasawa niya yung nabago niya ako. Nagbago ako. Mas maganda siguro sabihin ko, binago niya ako. Ganun, di ba? Binago tayo ni Yahweh. Lahat tayo, nandito. Di ba? Tapos, sa akin, binago niya ako kasi ako yung taong palabarkada. Binago niya ako kasi ako yung taong palamura. Binago niya ako kasi ako yung taong nagsisinungaling. Binago niya ako kasi hindi ako marunong magmahal. Binago niya ako kasi hindi rin ako marunong magpahalaga sa sarili ko. Diba? Yun. Kaya masasabi ko na si Yahweh ang nagbago sa ating lahat. Binago niya tayo. Binago niya ako, binago niya tayong lahat. And then, yun, sa pagbabago natin, dahil sa Kanya, binago niya tayo, andito tayo ngayon. Kung hindi niya tayo binago, wala tayo dito. Naks.